We grow in grace for proper understanding of God's truth. Ano pong gagawin ko? Well, we only depend on the Holy Spirit. Kasi kung merong isang bagay, ito na lang. Kung merong isang bagay na alam si Elder Carlito, ang mas nakakaalam nun maliban sa kanyang asawa, meron bing mga bagay na hindi pa alam ng ibang tao tungkol sa kanya, na siya lang ang nakakaalam. At kung yung bagay na yon hindi manggagaling sa kanya, hindi ko yun mauunawaan. If we consider the Word of God as His Word coming from Him, kung hindi siya ang magbigay sa atin ng pakahulugan o pangunawa, hindi natin maunawaan. Kaya ang sabi po sa mga pag-aaral namin, the Word of God is not discovered. The Word of God, the Scripture, is revealed and disclosed. Hindi siya ikaw ang makakatagpo, na-discover ko ang salita ng Diyos. No. The Word of God is revealed. It's the Lord who reveals it to you. Hindi ikaw ang magre-reveal niyan, hindi ikaw ang magdi-disclose. It's God who will disclose the real understanding of the Scripture to you. Pare-pareho po tayo mga kapatid. Ang hiwaga, sabi nga sa mga letters no, sa epistles, this mystery revealed. Hindi siya this mystery discovered. It is revealed by God alone. At hindi tayo, ulitin ko, hindi tayo magdidepende lamang sa ating pangunawa. Dahil kung magdidepende tayo sa ating pangunawa, we are already going against the entity of the Scripture as inerrant, infallible. Pag sinabi mong inerrant, pag ikaw ay nag-exam, halimbawa dito may nag-exam, nakapag-exam na kayo sa school, di ba? Yun, nagtataas ng kamay si Jake. So madalas sa exam mo ba pasado? Walang mali? Merong mali. Oh, hindi ka na inerrant. Kasi when you say you are inerrant, you're not committing mistake. Okay? Kapag naman sinabi mong infallible, you will never have the capacity to commit mistake. We can be inerrant at some point, but we are not infallible. Kung tayo lang ang uunawa sa Biblia, pwede tayong magkamali. Because we are not infallible. The Scripture has the authority, as the inerrant, infallible Word of God. Kaya kung ating pag-aaralan ng Scripture, ano ba ang tamang understanding dito? No? Kaya ang sinasabi yan, kung mali naman ang understanding natin, which untaught and unstable people twist to their own destruction as they do also to the rest of the Scriptures. Pwedeng may lumapit sa atin, hindi tayo nagbabasa. Tuwing Sunday lang tayo dito. Nandyan naman yung pastor, yung nagpipreach, yung elder. Sila na lang. Nakikinig naman kami. One man coming to you with a different doctrine of salvation. We can be, what? It can lead us to distraction. Pwede tayong maano yung ating pananampalataya. Because what? We don't understand the Scripture very well. We don't study the Scripture very well. Kaya yun sinabi niya, untaught and stable people. Actually, yung mga untaught and stable people dito na sinasabi niya are the false teachers. But is there a possibility that the people in the church can be untaught and unstable people? Pwede bang ikaw yon, kapatid? Kausap ba ako dito? Di ba ang sakit pag totoo? Kaya alam po natin anong gagawin natin, ha? We should not be untaught church. The Scripture is the means of grace. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Yun yung sinabi sa Tagalog.
No? Mahirap mang unawain. Kaya ang binagawa ng iba, binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. So alam naman natin yan na lacking proper foundation. Pag sinabi mong ignorant and unstable, wala tayong reference. Kaya kung titignan natin kung paano ito ay danger, no? Wala tayong panlaban. Hindi natin masabing it is written in the scripture. Ano kasi 'yon? Hindi naman yun hindi ganun ang pinortray ni Jesus sa atin. How do we approach sa mga difficult passages sa scripture ngayon? Paano natin sila i-approach? Bilang mga nagbabasa, we depend on God's wisdom. Okay? Pwede tayong magpatulong. Kung di mo naintindihan yung passage na yun, lapit ka sa pastor, kay Pastor Lino. Sa mga elders natin, nag-aaral yan. At pag di pa rin nila masagot yung tatanungan mo, pag-aralan yung dalawa. Panalangin nyo, pag-pray ninyo. Okay? We believe it's only God we can depend on the right understanding of the scripture.